OFW na nakahanap ng pag-ibig sa bahay na pinapasukan. Bago ang lahat, hello everyone. Welcome to Beyond Words. Dear Diary. Ako si Ana, 32 taong gulang, isang OFW sa Middle East. 5 taon na akong nagtatrabaho bilang housemate sa isang pamilyang Lebanese. Tahimik lang ang buhay ko. Trabaho, padala, tawag sa anak, tulog. Ulit-ulit. Wala akong oras magmahal. Wala ring puwang sa puso ko, akala ko. Hanggang sa dumating si Marco. Si Marco ay Pinoy rin. Bagong salta mula Cebu. Driver siya ng pamilya. Mabait, palabati, palaging may baong kwento. Una naming pag-uusap, Ate Ana, ikaw ba yung masarap magluto ng adobo? Naaamoy ko palagi nakakatakam. Napangiti ako. Ilang taon na rin akong di kinumusta ng ganon. Tunay na Pinoy, may lambing. Madalas kaming sabay kumain sa likod ng bahay. Kwentuhan, tawanan. Hanggang sa minsan, habang naguhugas ako ng pinggan, nilapitan niya ako. Alam mo, ang hirap ng buhay OFW. Pero kapag may kausap ka, parang gumagaan kahit papaano. Tumingin siya sa akin. Yung tinging hindi bastos, hindi paasa. Yung tinging may respeto at pag-aalala. Isang off day sabay kaming nagpunta sa park. Nagbaon ako ng lumpia. Siya ng turon. Tahimik lang. Hanggang sa bigla niyang hawakan ng kamay ko. Ana, hindi ko alam kung pwede, pero gusto ko lang malaman mong mahalaga ka na sa akin. Hindi ako nakasagot agad, pero ramdam ng puso ko, may parte akong muling nabuhay. Life lesson. Hindi mo kailangang iwan ang puso mo sa Pilipinas para mabuhay sa ibang bansa. Minsan, sa ibang lupain mo mararanasan ang pagmamahal na tunay. Yung walang halong pailalim, walang pag-aalinlangan. Pagmamahal na kahit malayo sa bayan, malapit sa damdamin. Diary. Araw-araw akong nag-abang sa likod ng bahay. Pareho pa rin ang almusal, pareho pa rin ang oras ng kainan. Pero wala na si Marco. 1 linggo, 2, hanggang sa lumipas ang 1 buong buwan. Hindi ko maintindihan. Hindi siya ganon. Hindi siya manlalamig ng walang dahilan. O baka nga, hindi ko talaga siya kilala. Sinubukan ko siyang kontakin. Kumusta ka? Sana okay ka lang. Nasaan ka na? Nag-aalala na ako. Sin. Minsan ni hindi sin. Parang tinanggal niya ang sarili niya sa mundong ginagalawan namin. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa palengke, may iniabot ang kasamahan namin, si Ate Tess. May iniwang envelope si Marco. Para raw sa'yo, bago siya umalis. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. Isang sulat, isang pirasong papel. Ana, patawad kung hindi ako nakapagpaalam. Biglaan akong pinauwi dahil sa emergency. Ang anak ko sa Cebu na aksidente. Hindi ko alam paano sabihin sa'yo. Natakot akong masaktan ka. Natakot akong mawalan ako ng lakas para iwan ang taong mahal ko dito. Pero kailangan ako ng pamilya ko, lalo na ng anak ko. Hindi ito pamamaalam. Pero ngayon, hindi ko kayang piliin ang sarili ko. Salamat sa lahat. Ikaw ang pahinga ko sa gitna ng hirap dito sa abroad. Marco, wala na kong iniyakan kundi ang sulat na yon. Hindi galit ang naramdaman ko, kundi yung uri ng pagmamahal na hindi mo kayang ipaglaban. Kasi hindi ikaw ang kailangan. Life lesson. Hindi lahat ng pag-ibig ay para manatili. Minsan, ibinibigay lang sila ng tadhana para iparamdam sa'yo na may karapat-dapat ka pa ring mahalin. Kahit hindi sila ang dulo ng kwento mo. At minsan, ang pinakataimtim na paalam ay yung hindi nasabi, kundi isinulat.